Warning: Bitag Live Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Here we go again. Marami hong sumisigaw na sektor ngayon sa bansa, sektor ho ng akademya, sektor ng mga mambabatas na dilaw, sektor na sinasabing human rights, sektor ng mga abogado, iisa ang kanilang tono. Abay, nakakatakot na yung operasyon ng mga pulis na yan, na kaya sila'y nananawagan na itigil na ang pagpatay sa mga mahihirap na tao. Excuse me? Say that again. Eto hong ginagamit na salita, poor people. Mga mahihirap na tao. Kaya ho nila sinasabi mahihirap kasi pag nakikita nila sa mga operations, syempre ito yung mga taga-takbo, taga-bili, sila ho sa baba kasi nakikita ang definition mahihirap kasi naka-chinelas, kasi naka-sandalyas, kasi naka-t-shirt, kasi naka-shorts. Ako ngayon ang inyong definition na porket ako nag-short din ako eh. Sa bahay nga lang. Ako nag-chinelas din ako sa bahay danan. Ako sa nagsasandalyas ako pag nasa beach. So, everybody, you don't have to be poor. Kaya lang mga boss, ito ho yung mga sinasabi ho natin. Allah ho talagang, you cannot please these bleeding hearts. Now, let's say, I'm not gonna use yellow hearts. The bleeding hearts na talagang dumudugo ang kanilang puso. Sinasabi nila, the way to do it, the preservation of life, the sanctity of life. Naniniwala ako dyan mga bossing. Look at this. Look at this. Hanapin natin ngayon ang mga drug lords. Nasaan sila ngayon? Karamihan sa kanila, ng pagkaupo ni Digong, alam nila what's gonna happen. You can't find them anywhere. Pero mga boss, ito mautak ho yung administrasyon ng President Duterte. Alam nila mga boss, yung panahon ho ng permissiveness, yung panahon ho ng sinasabing kung baga, ito ho'y tolerance ng gobyernong dilaw, dumami ho yung mga adik, lumakas ho ang loob ng sinasabing nasa droga. Nandoon na ho tayo considered as narco-state. Narco-state. Kung di ba naman narco-state, alam niyo bakit? Narco-state mga boss, pati ho yung gobyerno natin. Kita nyo, may mga drug generals, may mga mayors, congressman, yung mga lawyers involved na dyan. Nakakatakot ho yan eh. Ngayon, pumasok ho itong administrasyon ni Digong, he started down below looking from the top. Ang problema mga boss, you know what? Ito nangyayari. Ang mga napapansin ho ng mga tumutuligsa, yun hong operations, nakafocus ho sila doon. Nakikita niyo ba? Pagmasdan niyo pati media, pagmasdan niyo pati mga news media. Television, news media. At saka yung mga newspaper media. Sige. Eto may isang television station pa dyan mga boss, kasama yung ibang mga dyaryo, nagpipista ho sila eh. Nagpipista ho sila na kada araw sa tuwing magbabalita sila, meron na silang countdown. Ilan na ang namatay, talagang binibilang ho nila at ilan pa ang susunod. Ngayon, ito hong sistema na to, sama-sama ho yung sinasabing pamamaraan at yung hong sabihin natin yung pattern of delivery of the news, the 5 W's and 1 H. Sama-sama ho sila. Iisa, tabloidization. Sa iba sa kanila, ang gagaling ng dyaryo nila. Fearless views with balanced news. But let me tell you this, tabloid style, there's nothing wrong with that. But, may television pa sinasabi na, base sa aming investigative research group, Mamma Mia, kailan ba kayo naging investigative? Puro kayo drama? Kayong madaming kulay. What do you do? Say again?
Sabi na ganyan, base sa kanilang pagkakalap ng kanilang investigative and research group. Mamma mia. Holy cow. Can you believe that? You don't even know what the word investigative is. All you do is report the news. I don't find any depth in the news as far as investigative is concerned. Now, what you guys are noticing, yung inyong napapansin, kung pag-uusapan ng operasyon, yung sabay-sabay yung panawagan ninyo sa mga, kumbaga, para sa atin, na kung maaari, itigil na isang pamamaraan. Pero mga boss, ako magsasabi lang sa inyo, ano? Si President Digong, he encouraged local government executives or LGU. Binigyan niya ho ng sinasabing panghihikayat na kung maaari sumama sa kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang tinuturo na eto ho, kumbaga, wala namang kinakailangan may gustong pumatay ng tao, pero there should be and wala nang ibang solusyon sa krisis but come up with this kind of type of operation. Kayo kasing mga sektor ho ng akademya, sektor ng sinasabing simbahan, sektor ng human rights, sektor ng mga politikong mga trapong kontra, kayong kumukontra, meron pa ba kayong ibang maibigay na solusyon na pwedeng makita? Kung wala kayong maibigay ng anumang mga bagay, shut the up! Ingay lang kayo eh. You're not part of the solution to the problem. You're a landscape of that problem. That's what you are. Ngayon, pare, ito mga boss, sabi nga ni Digong, kung titingnan mo yung droga na yan, number 1 yan. Kasi yan talaga ang sisira sa mga kabataan natin. I mean, magiging sirang plaka na. Familiar na kayo rito. Hanggat hindi mo nalinis sa ibaba, pataas, yung sa itaas, tumakbo na. Ano pang iyong magagawa? Kasi titingnan nyo ang epekto ho ng droga sa pamilya, kung paano gumigiba ng buhay ng pamilya, naghihiwalay, at marami pang ibang naririnig ninyo siguro, mas marami pa kayong masabi sa sinasabi ho natin dito. Hanggat walang maipakita ang sinasabing mga kumukontra ng alternatibong solusyon, total magagaling naman kayo magsalita. If you want to be part of the solution to the problem, come up with the specific plan how to do it, so maybe si Digong makikinig sa inyo. If you don't have anything to offer but criticize and start crying like a baby, shut the F up. That's all we can say. How about that? Ang hirap ho kasi sa atin. Kaya ho tayo, seryoso ho sa atin dito. Kasi pag pinag-uusapan ng summer execution, I can think of anything. Yung sinasabi, pahalagahan ang buhay ng tao. Lahat naman tayo naniniwala. Yan ho ang sinasabi natin, accountability at pananagutan natin sa isang Diyos. Subalit, may mga taong walang pananagutan sa Diyos at walang takot sa Diyos. Kung pumatay at magsira ng buhay ng pamilya sa lipunan, walang pakundangan. Sino ang kanilang mga tagapagtanggol at kanilang mga sabihin natin, ito'y taga-suporta? Sino pa itong mga maiingay ngayon, mga putok sa buhong? Mamaya sasapatusin ko mga bibig ninyo. I mean, you can't come up with something. You just blabber your mouth. Nakakabuisit mga boss eh. Mas maganda kung may nakikita kang solusyon. Laging sinasabi, ideal. The ideal is, let's, Ateneo, isa pa rin yan. I'm sorry, I came from that school. I studied there, elementary and high school. Come on. And you can talk about this, and then you would quote, meron pang Lasal. Who cares? Who cares about the academe? Academe is nothing but theories and studies. You want to know about humanities? You want to know about politics? You want to know about governance? Talk in the real sense of the word, shut the F up. And that's all we can say. Sa mga taong kumukontra, I mean, yeah, Masa si Ben Tulfo, I speak this way. Let me tell you this. Read my lips. Look me straight in the eye. I mean, I can't take this sunglass because I can't stand the light. My optic nerve is weak. But let me tell you this.
Read my lips. Look me straight in the eye. The message is clear. You don't have anything to offer. Shut the fuck up. Period.